Pinagalitan, nag-react tuloy yung Abante, pinangalanan niya. May official statement mga kababayan si Sara Duterte. Taken out of context daw. Naimasmasan, siguro in-advise ng kanyang abogado. Dagdagan niyang ebidensya yan laban sa'yo. Sakit ka sa ulo, Sara Duterte. I call the attention of the editorial and social media departments of Abante regarding the publication on July 29, 2026 of a deliberately spliced and misleading video of speech on the news organization's official social media platform. May may mali siya. Sabi nga natin, yung mga bangko po, pag pumapasok ng sako-sakong pera, hindi gumagamit ng fire exit. Kahit yung mga nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu na lipunan. Bulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa, what you see is what you get. You decide. Mga kababayan, musta tabi ka mo? Si Dante Maravillas. So pag-usapan natin si Sara Duterte. Kasi sabi ni Sara, naman na niya kaming away ni BBM. Pero pinagbantaan yung ating Pangulo, pati si Lisa, si Martin Romualdez. Kaya may mga tupak lang mga kababayan yung maniniwala dito kay Sara. Puro baliktad yung sinasabi. Na-confirm uli mga kababayan nang sabihin niya doon sa dahig na I can hire a gunman for 5,000 pesos only. Kung may mistress niya yung asawa ko, ay pwede niya akong kumuha. Ayon, dagdag ebidensya mga kababayan laban sa kanya. Tapos sabay bawi ni Sara Duterte, out of context niya, pinagalitan pa yung media. Pinagalitan, nag-react tuloy yung Abante, pinangalanan niya. May official statement mga kababayan si Sara Duterte. Statement, taken out of context daw. Naimasmasan, siguro in-advise ng kanyang abogado. Dagdagan niyang ebidensya yan laban sa'yo. Sakit ka sa ulo, Sara Duterte. Na ni Vice President Sara Duterte ang isang news organization dahil sa umano'y deliberately spliced and misleading video ng kanyang speech sa International Criminal Court or ICC detention facility sa The Hague, Netherlands nitong Miyerkules, July 29. Out of context daw. Anong out of context? Na yun talaga yung ibig sabihin nun? Na madali lang sa inyo, yung mag-hire. Di ba yan na mismo yung sinabi ninyo? May kinalaman ang payag ng DC sa anyay malalang kaso ng gun violence sa Pilipinas. I can hire a gunman for 5,000 to kill the mistress of my husband. That is how bad gun violence in the Philippines is. Yun mismo ang sinabi niya. How can you say that all your listed victims, complainants, are supposed victims of the drug war? Sabi ni BP Sara sa The Hague. By isolating a single sentence from my remarks without presenting the explanation that immediately followed, the published headline creates a false and misleading impression that is inconsistent with the substance, intent, and context of my speech. Sabi po ni Sara Duterte. Yan kasi daldal kayo ng daldal na hindi pinag-iisipan. Yun man talaga ang context noon. Binabago ninyo kasi lumabas masama and sinusupport lang ninyo yung dati ninyo mga statements at pagbabanta sa ating Pangulo. And your behavior in the culture of violence embedded in your humanity, diyan mismo sa inyong pagkatao. I call the attention of the editorial and social media departments of Abante regarding the publication on July 29, 2026 of a deliberately spliced and misleading video of speech on the news organization's official social media platforms. Dito sa splice na malat sa mainstream media sa social media, galit ka. Pero yung intentional na pinakalat na splice video na kang reaction ni Pia Cayetano. The published material accompanied by the caption, I can hire a gunman for 5,000, Abante extracted and isolated a single statement from my speech delivered outside the ICC detention facility in The Hague on July 2026, July 29. The circulating post is a clear example of a statement being taken out of context. Sabihin mo yan kay Pia Cayetano sa pinakalat na spliced video ni Chil Jokno.
Ano ang pakiramdam ngayon? Pag kayong gumawa ng mga splice ng mga video, hindi nga splice yung kampo ninyo, pati mga AI video, peke, tulad ng pulburon video, wala kayong sinasabi. Sabi natin mga kababayan, malinaw, what you sow, you reap. Sabi sa Bible, kung anong tinanim mo, yun ang anin mo. Tama po? Misleading niya. Being taken out of context and presented in a misleading manner to generate public outrage in online engagement at the expense of accuracy in responsible journalism. By isolating a single sentence from my remarks without presenting the explanation that immediately followed the published headline creates a false and misleading impression that is consistent with the substance, intent, and context of my speech. Tigilan mo kasi yung daldal ng daldal. Ang gawin mo kasi, imbes na nandyan ka sa dahig, umuwi ka na rito, sagutin mo yung articles of impeachment, sumalang ka sa witness stand, paliwanag mo angkol doon sa pinag-usapan ngayon, Article 1, yung paggastos ninyo ng confidential funds. Huwag yung kung ano-anong kwento ang nalalabas sa publiko para lang lituhin at saka i-distract, i-divert ang issue na dapat pinag-usapan. Pinag-usapan dito si Mary Grace Piatos dapat. Paano mo ginastos yung 612 million? Di ba? Na ang sabi, parang ginastos na regular fund, 125. Sunod-sunod na kinubra. Na sabi ng taga-bangko, ni branch manager ng Land Bank, Constantino, unusual niya, very unusual. At saka, nang kubrahin yung pera, gumamit ng fire exit para hindi mahalata. Doon pa lang, may mali siya. Sabi nga natin, yung mga bangko po, pag pumapasok ng sako-sakong pera, hindi gumagamit ng fire exit. Kahit yung panis na nagre-remit ng pera galing sa mga mall, di ba kukunin yon, yung mga benta sa mall, dinadaan hindi po sa fire exit, kundi sa entrance exit ng sa front door. Kasi that is a regular transaction. Ang bangko, alam na natin yan na pumapasok dyan sa kusakong pera. Pero yung nasa duffel bags, kinobra na pera mga kababayan ng mga tao ni Sara Duterte, fire exit yung ginagamit. Doon pa lang may mali siya na ayaw malata, ma-detect ng publiko ang huge amount of withdrawal. That is really unusual mga kababayan. Sa practice pa lang, pang sindikato po. So bakit mo itatago? Ang bangko, mga kababayan, alam ng buong sambayanan, alam ng tao na ang bangko, sako-sako dyan ang pera. Labas-masok ang sako-sakong pera at dinadaan sa front door with guards. Dito, binibit-bit yan nasa. So anong dahilan na ilagay mo sa tapos ipopuslit mo sa likod na parang robbery hold up ang nangyari. Alangan naman doon lalabas sa entrance. Ang entrance ng bangko at exit, parehas. Tama? Na ano yon? Illegal yung withdrawal mo? Hindi man illegal. Sabi nga bank manager, hindi niya illegal yung withdrawal. Unusual lang. Spending and lifting cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink.
Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab ka rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.